Hello, good morning mga Dog World. Dito muli tayo. Update kay Turin. Ayan, nandito kami ngayon sa may park sa Pililla Rizal dito sa aming bayan. At namasyal kami ni Turin para mag-update. At mag-ano rin tayo, magbibigay din tayo ng anti-plea. Bibigyan natin sa kanya. Natatandaan nyo kung napanood nyo yung video natin 5 months ago. Binigyan natin si Turin ito, ganun din si Sam at saka si Portia. At maganda, talagang hindi sila nagkaroon ng kato for 5 months. Hanggang ngayon naman wala pa rin, kaya lang kailangan na natin sigurong bigyan ulit. Ito rin siguro mga 40 kilograms ito. Kaya bibigyan natin siya ng isang piraso. Ito ay chewable at walang tinatanggihan ito, ang isang ito. Ayan. Ayan. So ayan. Kain na niya yung isa. So ayan mga ka-Dog World. Ngayon ay 2026. Nung January 16, nag-11 months si Turin, si Bordags. Yan. So siya ay, kung mapapansin nyo, mas malaki na yung itinaas niya, kanyang height, and siguro pati yung kanyang weight. Yung huling timbang ko sa kanya ay 35 kilos, mga almost 2 months ago. Ngayon ay 11:20 a.m. So medyo mainit yung araw kaya naglalaway siya. At saka kanina, naglakad kami ng more than 2 kilometers. And then pagdating sa bahay, kumain. Matapos makapahinga, kumain. And then after ng mga ilang minutes, siguro mga 15 to 20 minutes ay nagumpisa uli kami ng kanyang obstacle course exercise doon sa bahay. Kung napanood niyo yung mga previous video natin, yung kahabaan na yun, takiliran ng bahay, doon ko siya in-exercise para wala siyang pupuntahan. Wala siyang choice kundi tumakbo doon and then bumalik. Kaya yun ay 10 meters papunta ron and then 10 meters pabalik. So 20 meters back and forth at nakaka 20 to 25 na back and forth siya doon. So at least 400 to 500 meters every day. Yan ang pinipilit. Aside dun sa paglalakad namin. Yung sa bahay, yun ay may takbo and then may obstacle. Kaya medyo maganda ang kanyang stamina at yun ang kailangan. Kailangan ma-burn out yung kanyang energy. Kasi itong mga asong ganito, ito ay high energy. Hindi katulad ni Sam, na Caucasian, na low energy sila. Itong mga ito ay high energy to. So kailangan ma-consume nila yung energy. At pag hindi, at wala silang magagawa, maghanap sila ng gagawin. Magiging destructive sila. Sa mga bago lang, mag-subscribe na po kayo para palagi kayo updated sa ating mga video. And click na rin yung notification button. At kung meron kayong time, ay inyong i-share na rin para naman marami yung makakita ng ating video para doon sa mga dog lovers, mga simply dog lovers. Yan. So para doon sa mga bago pa at ngayon lang nakakita ng ganitong klase ng aso, ito ay Cane Corso. Ito ay ancient breed from Italy. Roman war dog, ginagamit nila in ancient times sa Roman Empire para sa kanilang military. And then pagdating ng mga 20th century ay nabago na yung role nila. Naging guard dog at family dog. Pagkat itong aso nito ay clingy ito sa mga aso. Ito yung mga aso na gustong laging kalapit yung kanyang owner. At saka sila ay pleaser ng kanilang owner. Kaya madali silang turuan. Kailangan lang medyo consistency at saka tiyaga sa pagtuturo. Yan yung back. Yan. Kaya kailangan consistent sa training at syempre pinaka-importante kailangan na i-socialize ka agad at an early stage sapagkat pag hindi ay napaka-dangerous ng breed na ito sapagkat isa ito sa may pinakang malakas na bite force
700 PSI. Ibig sabihin ng PSI ay per square inch. Imagine niyo yun, na para kayong kung sa kamay, para kang nilagyan ng 700 kilos, pinatong sa kamay mo, na merong pakong nakausli. So imagine, kung untrained and aggressive yung kanikorso natin, at biglang nakakagat sa braso, ang malaking probability ay madurog yung braso nung kakagatin niya. Kaya ito ay bihira ka makakita nito na ginagamit sa police work, panghabol ng mga kriminal, sapagkat yun na nga, pag kinagat nila sa braso, ako, ay disable na yung braso ng ano. Kaya usually ginagamit nila yung mga aso na tulad ng Belgian Malinois, German Shepherd, dahil hanggang 238 lang ang or 50 ang kanilang bite force. So, si Boer Dogs, katulad na sinabi ko kanina, siguro mga 40 kilos na ito. Ano, kung hindi tumaas, kasi medyo nire-reduce ko din siya, ayaw ko siyang patabayin ng gusto kasi gusto ko yung agile pa rin siya. Ayaw ko nung masyadong very paka-bulky na hindi mo mailabas, may lakad ng malayo. So, gusto ko yung talagang athletic type, yung mamuscle na aso, no. Up. Yan. So, yan, dinidevelop natin yung kanyang mga muscles dito. So, medyo malaki yung kanyang kaya medyo nire-reduce ko. Tingnan yung likod niya, oh. Halos isang tangkal ko yung likod niya, kaya medyo mabigat ito. At pagka siya tumayo sa kanyang hind leg, medyo mataas na siya. Pagka diretso yan, yan. So, ngiti. Boer Dogs, ngiti. Yan, mabigat siya. Mukhang hindi ko na kayang buhatin to. Kaya, so yun, kailangan maging stable yung kanyang temperament. Huwag laging very excited. Ito, siyempre, itong mga aso ito, high energy, kaya laging excited ito eh. Kaya, yun, consistency ng training. Ayan. So, sa mga darating na videos natin, ang plano ko ay maggawa pa ng mga exercise equipment niya. Yan. So yan mga Kadog World. Kung meron kayong comment, kung meron kayong gustong itanong, malaman sa Canicorso breed o sa ibang breed, tatry natin ang ating best sa abot ng ating nalalaman kung paano mag-care, paano. Yung training, hindi ako professional trainer. Disclaimer lang. Ako ay trainer lang. So ayan mga Kadog World. So bye-bye mga Kadog World. Sana nag-enjoy kayo sa video natin. Okay. Good boy. Ayan, si Sam. Okay, dito naman tayo mga Kadog World. Si Portia. Isa pa nating Asia ng Charka. Ito naman ay from Ukraine. Si Sam ay from Russia. So, dito natin si Portia. Si Boer Dogs. Gusto pa. Si Portia ay 9 years old na rin. So dumating sa rito ng 2016 pati si Sam.